exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. For thou, O Lord, art high above all the earth. You are exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. You are exalted far above all gods. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, O Lord. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, O Lord. For you are the Lord, forever your truth shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. For you are the Lord, forever your truth shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. You are exalted, forever exalted on high. Forever exalted on high. You are exalted on high. Forever exalted on high. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Siguro po ay nagulat kayo sa title natin ngayong umaga. Title po kasi ay Henerasyong Bastos, no? Kaya mo paano ba? A generation talaga na napaka-disrespectful. Ang awitin po na ating narinig ay awitin po ito ng pamilya, ng isang pamilya. Sounds Like Rain ang kanila pong grupo. Mapapanood nyo sila sa YouTube at ito po isang pamilya na talagang yung kanilang buhay ay puno ng pagpupuri sa Panginoon. Mula bata hanggang sa mag-asawa, talagang they are always singing to the Lord. At ang title po ng kantang yon ay He is Exalted. Tamang-tama po yun sa ating temang pag-aaralan dahil po ang talata ay 1 Peter 2:17 na ang sabi po, show proper respect to everyone, love the family of believers,
fear God, honor the emperor. This passage, mga kapatid, encompasses 4 major areas of our lives and teaching us that as a followers of Christ, we should respect all men, other Christians, God, and governmental authorities. 4 na aspeto, mga kapatid, na binigyan ng emphasis ni Pedro na atin pong bigyan ng proper respect. Proper respect. Alam niyo po, mga kapatid, the word respect is a translation of the Greek word timisate. Timisate, na ang kahulugan ay honor or value. Bigyan daw po natin ng respect, ibig sabihin, bigyan natin ng honor, bigyan natin ng value, bigyan ng honor at pagpapahalaga. It literally means to place a great value or high price on something. That is respect. But the sad reality is, today, we tend to place our values on our personal rights and the equality of man. Mga kapatid, yan po yung sigaw ng mundo. Equality, human rights. Ayaw po natin na tayo po darating doon sa punto na tayo'y mas mababa kaysa sa iba, at ayaw po natin na tayo'y masasapawan. Wala pong gusto na siya'y masapawan. Pero dito po sa talata na ating binabasa, hinahamon po tayo to show respect and to give honor to those 4 areas of life. Ano po ang sabi? Kani-kanino daw yun? We should honor all men, other Christians, God, and governmental authorities. No, ang biblical meaning po ng respect is far different from what the world is crying out right now. We are crying out for self-value. We place great value or high price on our personal rights and equality of man. But biblically, makikita po natin na we should recognize that some things and some people are more important than we. Nakuha niyo po. Sa banal na kasulatan, tinuturuan na tayo bilang mga mananampalataya ay magbigay ng higit na pagpapahalaga kesa sa ating mga sarili. Ibigay natin at pahalagahan natin ang iba kesa sa ating sarili. Pero ngayon, ang motto ng lahat ng tao, sana all. And that speaks of what? Equality. Pinaglalaban natin yung human rights, yung pagkakapare-parehas. Pero in essence, kung titingnan mo po ang prinsipyo ng Kingdom of God, lagi pong binibigyan ni Jesus ng pagpapahalaga ang pagpapakumbaba. At ang pagbibigay ng respeto ay isang aspeto at paraan ng pagpapakita ng pagpapakumbaba. Alam niyo po, this is a big word. Respect is a big word na dapat po ating tingnan sa aspeto ng ating mga pananampalataya. Hindi ko po alam kung puro Kristiyano nanonood sa akin ngayong umaga. Pero whatever religion you are in right now, napakahalaga na ang turo ng bawat relihiyon ay ang ibaba natin ang ating mga sarili. To humble ourselves and give honor to those people na binabanggit po dito sa ating talata. Ano po ang sabi ng Philippians 2:3? Pakinggan niyo po ito. Sabi po ito ni Pablo. Philippians 2:3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Baka ho naghahanap kasi kayo ng talata eh. Baka akala nyo opinion ko lang yun eh. Hindi po. Ito po ang turo ng Biblia. Huwag daw tayong gagawa ng anumang bagay dahil sa selfish ambition or vain conceit. Sa halip, or rather in humility, sa kababaan, value others above yourselves. To respect everyone. We Christians must be conscious that God has created us, all people, in His image, regardless of whether they believe in Christ or not.
we should show them proper respect and honor because their souls are more value than all the wealth in the world. So apat na aspeto po ang binanggit dito eh. Respect all men. Kapag namumuhay po tayo na laging may respeto sa lahat ng tao, makakapamuhay po tayo ng may kapayapaan. Makakapamuhay po tayo ng walang kaaway. Makakapamuhay po tayo ng masaya na matutulog ka sa gabi na alam mo na wala kang iniisip na taong nasagasaan mo, nasaktan mo dahil namumuhay ka ng may respeto sa lahat. Amen po ba? Pero hindi ganun eh. Umiira lagi yung karapatan mo, yung rights mo. Pag nagmamaneho ka, nasa tama kang linya mo yan, ma-overtaken ka lang ng konti, galit na galit ka. Para bang ikaw may-ari ng mundo. Dahil iyon ang karapatan mo. Hindi po ba? Yung naunahan ka lang, o yung nadunggol ka lang ng konti sa paglalakad. No, minsan hindi na tayo makapagparaya dahil doon sa tinatawag nating karapatan. Ang tanong, sino ba nagbigay sa iyo ng karapatang yan? Samantalang ang turo ng Biblia, matuto tayong magpakumbaba and let us give honor. Ano sabi? Rather humility, value. Let us put value on people above yourself. Loving the brotherhood of believers. Ito yung susunod. No? Sabi po ang unang hinamon sa atin respect all men. Second, respect other Christians. So yung pong pagsasamahan ng mga Kristiyano, yung kapwa mo mananampalataya, pero ikaw nakabilang sa loob ng simbahan, ang dami mong kaaway sa loob ng simbahan. Yung mga kasama mo sa loob ng simbahan, ichinichismis mo. Minsan sa loob ng small group, Bible study, sa halip na pag-aaral ng salita ng Diyos, ay mga chismis ang pinag-uusapan. Ako, marami pong ganyan eh. Po, yung itago na lang natin sa pangalang ganito. Ganun yun, di ba? Uso yun eh. Tapos gagawin, kunwari ay panalangin. Alam niyo po, ang pinakamadaling mag-chismis ngayon? Ang pinakamadaling paraan ng chismis ay yung term na ipanalangin po natin. Alam niyo, panalangin po natin yung ating katulong ng pastor. Kasi po nakita ko yung katulong natin ng pastor, merong kasamang chicks lumabas po dun sa isang motel. Mga kapatid, sa halip na kausapin yung katulong ng pastor o sino mang kapatid ng masinsinan, ikakalat yung chismis. Sa disguise of a prayer request. Sanay po ako dyan kasi lagi po akong batuhan ng prayer request eh. Pastor, pag-pray nyo nga po yung asawa ko. O ano pong ipag-pray natin sa mister nyo? Pastor, yung mister ko ganito. Maglilitaan niya na po. Nang katakot-takot ng mga chismis. O yung kumari ko po, pastor, pag-pray natin. Kasi yung kumari ko, yung asawa niya nasa abroad eh. Nako, meron po siyang kinakasamang iba ngayon. Prayer request nyo, ganon. Huwag nyo na ipe-pray request yun. Kayo na lang mag-pray nung ganon. Dahil hindi interesado si pastor sa ganon. Dahil iyon ay chismis. Lalo nga't kapitbahay mo lang naman pala. Nakuha nyo po? That is disrespect. At ang pagkakalat ng hindi maganda para sa kapatid, ang tawag doon disrespectful, at iyon ay chismis, paninirang puri. Ang sabi po ng Biblia, respect everyone, believers or brothers and sisters in the Lord also. Loving the brotherhood of believers means to love all believers, regardless of color, nationality, opinions, or affiliations. We are to demonstrate to the world that we love brothers and sisters in Christ. Pero sa simbahan, minsan, nakakalungkot. Nakita niyo po ba yung simbahan may mga sariling upuan yung mga taga-Boeing. May sariling upuan yung mga taga-New Flyers. May sariling upuan yung mga taga-healthcare division. Napakapangit naman, di ba? Para bang kayo na nakabili ng upuan na yon? Kawalang respeto po yun. Na para bang yung upuan mo, kapag may nakaupo na, tatayuan mo rin, sasabihin mo, upuan ko yan. Simbahan yon. Hindi po ba?
O kaya yung sa loob ng simbahan, hindi mo man lang mangitian yung mga kasama mo, yung mga kapatiran mo sa loob ng simbahan. Hindi po yun respeto. Yung iba, gusto sila kakamayan, pero yung sila hindi nangangamay. Nakuha niyo po? Na para bang sila yung may-ari ng simbahan na kailangan sila ang kakamayan. Samantalang sa halip na sila ang kumamay sa mga bagong dating at sa mga bisita. Nangyayari po ito, mga kapatid. But if we place high value sa mga buhay ng mga taong ito, lalo na sa mga kapatiran sa pananampalataya, palagay ko, hindi ka nahahanap ng ibang simbahan. Dahil lahat ng simbahan, kung marunong kang rumispeto, tiyak, tatanggap ka rin ng respeto. Nakakalungkot yung mga palipat-lipat na mga simbahan, mga kapatid. No? Ito pa sasabihin ko sa inyo, pag nagpunta po kayo sa Winnipeg, Unida, hindi na po kayo aalis. Pag umalis po kayo sa Winnipeg, Unida, sigurado meron na kayong malaking problema. Sigurado manggagawa kayo ng tukso, sigurado kapag umalis kayo, katulad ng mga nagsialis sa amin, mga chismosa, mga matatampuhin, yung hindi marunong magpatawad, yun. Kasi marami na po akong karanasan na mga dating nasa church namin na nag-alisan, ganun po naman ang mga buhay. Nakakalimang ikot na po sila ng iba't ibang simbahan at hindi sila mapirme. Kasi po talagang hindi nila makikita ang simbahan na laging magbibigay ng value sa kanila. Kasi may mga taong gusto sila lang ang binibigyan ng respect, pero hindi sila marunong magbigay ng respect. But if you will learn to give respect to people, you will receive the same respect from them. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, ito yata ang isang salitang nauubos na sa panahon natin, na ang katotohanan ng salitang ito sa panahon natin ay parang non-existent. Manood po kayo ng mga balita. Mga newscaster. Ang mga newscaster natin sa Pilipinas parang hindi nag-aral parang hindi mga nagsipag-aral. Newscasting 101. Alam niyo po ba na kapag may ini-interview ka, i-consider mo yung ini-interview mo bilang respectful person. Pero yung mga newscaster na ito parang hindi nag-aral ng broadcasting. Hindi ka naman magiging broadcaster sa Pilipinas kung hindi ka nag-aral, hindi po ba? Pero tingnan nyo po gaano sila kababastos. Sorry, no? Pero wala na po ako nakita. Nanonood po ako ng balita dati sa ABS-CBN, Channel 7, Channel 5. Puro na po bastos yan. Bakit? Ano po tawag nila sa Pangulo ng Bansa? Noong pong panahon ng Pangulong Marcos, hindi mo siya pwedeng tawaging Ferdinand Marcos lang. Kaduktong po noon, bago yung President ay Your Excellency. Your Excellency, the President Ferdinand Marcos. Kaya lumaki kami sa ganun eh. Lumaki kami sa ganun na may respeto. At alam ko naman, yung mga kaidarin ko ganun. Gumagamit pa tayo ng po, ng opo, gumagamit tayo ng mataas na paggalang. Pero yung sumunod na henerasyon, eto na po yung mga henerasyong bastos. Ano tawag ng mga newscaster sa Pilipinas sa ating Pangulo ng Bansa? Digong, Duterte, diktador, Hitler, o simpleng Duterte. Ano po tawag doon? Hindi po ba? Naalala ko nung nasa elementary po ako, mga kapatid, tinuturo yan eh. Ewan ko bakit tinanggal yung Good Manners and Right Conduct, GMRC. Ewan ko sino nakaisip na tanggalin yon. Nung pong araw, isang subject ang Good Manner and Right Conduct. Sa GMRC, inaaral paano maging tunay na tao. Paano maging marispetong tao. Paano maging magalang, gumamit ng po at opo. Magmano, humalik ng kamay. Galangin ng magulang, galangin ng nasa pamunuan. Pero ngayon wala na. Hindi na kayang suhitohin ang mga bata ngayon. Kasi even the teachers don't have the power to discipline the students. Yung mga magulang, kapag dinisiplina ng teacher yung kanilang mga anak, kinabukasan, nasa guidance office, nagrereklamo yung magulang.
Kami lang ang may karapatang dumisiplina sa aming mga anak. No wonder ganito ang mundo natin ngayon. Naalala ko po nung araw mga kapatid, bago magsimula ang klase, meron pong pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Lahat po tayo noon nakatayo, nakahawak pa tayo sa ating mga dibdib as a sign of respect to the flag of the Philippines. And we sing on the top of our voices. Nakatayo, nakalagay ang kamay sa dibdib. Mahalaga ito. Dahil ang watawat po'y simbolo ng ating bansa na dapat po nating galangin at respetuhin. Pero ngayon, naku po mga kapatid, last full show sa sinihan. Last full show sa sinihan. Pag tumugtog ang pambansang awit sa huling showing sa sinihan, mga nakaupo, yung iba nakataas pa pa eh. Nobody and no one ever stood their ground at umaawit ng pambansang awit ng Pilipinas. Ngayon po, hindi lang watawat ang nakikita natin, ang dinidisrespect, makikita na rin natin ito sa tahasang paglabag sa otoridad ng bansa at sa otoridad ng atin pong lipunan. Yung pong simpleng pagsusuot lang ng mask, yung pong mga kawalan ng respeto sa mga traffic signs, hindi po balisan ako, hindi nakita eh. Ako po nahuli na rin naman ako dyan eh. Talagang nawala sa loob ko na yung ay 30. Yung 30 ay tumakbo po ako ng 40. Ako nagbahay po ako. Simula ho nun, I've learned my lesson. I always put in mind to respect the traffic sign. Hindi dahil sa magbabayad ka, kung hindi, natututunan naman po ito eh. Natututunan po nating irespeto ang speed limit, natututunan po nating irespeto kung saan dapat lumiko, kasi ito po ay isang paraan ng ating pagsunod. Ngayon po, simpleng pagsusuot ng face mask, social distancing, para maiwasan ang COVID, pero wala. Pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, yung pagdura sa hindi dapat duraan, pagtawid sa tamang tawiran, yung mga pagmumura kung sino maisipang murahin. Meron pa ho na social media, minumura ang Pangulo ng Bansa at ipinapanalangin mamatay na. Ngayon lang pong generation ito nangyayari. Sa henerasyon lang pong ito yun makikita. Tatawagin yung psychopath, ang pinakamataas sa Pangulo ng Bansa. Mumurahin mo yung Pope sa Roma, ang Pangulo ng Presidente ng Amerika. Pangulo na, Presidente pa, Presidente ng Amerika at kung sino-sino pa. Respect is in serious short reply nowadays. Alam niyo po mga kapatid, sa Amerika nung araw, meron po silang presidente si Franklin Delano Roosevelt. Ito pong si Roosevelt ay tinamaan ng polio nung siya bata. Hindi ko po masyadong kilala si Roosevelt, ano naging pamamahala niya, kung ano naging klaseng presidente siya, wala po akong idea. Pero alam niyo po mga kapatid, si Roosevelt nung tinamaan ng polio, naging wheelchair bound ang presidenteng ito. Pero tingnan po ninyo, hanapin po ninyo ang mga litrato ni Roosevelt sa Google. Madalang po yung makikita nyo si Roosevelt on public na kinukuha na ng mga photographer at ng media na nakaupo sa wheelchair. In fact, sabi nga po sa nabasa ko, 2 lang halos sa litrato ni Roosevelt na inilabas na siya ay naka-wheelchair. Sapagkat ang mga media, photographer, on their respect to their president, ayaw nilang makita ng mundo na ang kanilang pangulo ay isang lumpo. Hindi dahil mahina nila, pero gusto nilang respetuhin at tingnan ng mundo ang kanilang pangulo sa isang mataas na antas ng kalalagayan. Pero tayo sa Pilipinas, mga kapatid, inubo lang yung Pangulo. Alam palalabasin, may tama ang baga, may cancer si Duterte, ilan na lang ang buhay, mamamatay na. Ano tawag doon? Ano po ang tawag doon? That is disrespect. And that is the same kind of disrespect Jesus received also when He walked among us.
When Jesus was among us, He suffered from serious lack of respect. Ang mga Pariseo noon, ang mga pari noong araw, ang numero unong nag-alipusta sa Panginoong Yesus. Silang mga inaasahan mong marespetong mga tao, ang unang-unang kinakitaan ng disrespectful attitude. Silang mga nasa templo, silang mga nangangaral, silang kunwari mga makatwiran, pero sila ang unang mga tagapaglabag ng batas. The Pharisees hated Him and His message of love. They spent their days trying to trick Him and their nights licking their wounds when they failed. Yung mga priest had no respect for Him. At wala silang respeto sa plano ng Diyos ng kaligtasan. It was they who lead the charge and ended up with the Savior Jesus Christ nailed to the cross. Basahin niyo po yung Matthew, Mark, Luke, John, and you will soon see a parade of people who had no respect for the Lord Jesus Christ. It is a parade which continues up to today. Ang parade na ito ng kawalang respeto, ang nais kong ipaalala po sa mensaheng ito. Sinabi po ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, chapter 13, verse 7, to give honor to whom honor is due. Ang context po ng talata ay submission to authorities. Marapat daw na pagkalooban natin ng respeto ang mga otoridad. Lahat ng otoridad ng ating buhay. It doesn't only speak of the authorities of the government. It is not only speak of the authority of the state, but the authority of the household. Minsan wala na ho tayong, ang mga bata natin ngayon wala nang respeto sa otoridad ng tahanan. Minsan magugulat ka na lang kung ano-ano mga ginagawa nila nang hindi na nagpapaalam. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman sa lagi ko pong ipinagmamalaki yung aking mga anak. Wala naman po ako maikukwento kundi yung mga anak ko, kasi sila lang naman talaga yung mga lagi kong kasama sa buhay araw-araw. Alam niyo po yung mga anak ko, pagkain na nakahain na andoon na po sa lamesa, bago po nila kainin, ipagpapaalam pa nila. Tay, can I eat this? Oo naman anak. No? Pero as a sign of respect, bago po nila kainin, ipagpapaalam pa nila. Tay, can I cook this? No? Kasi itinuro po namin yun sa kanila. Tinuruan po namin sila na anumang mga bagay na gagawin ninyo, ay gawin ninyo ng may paggalang. No? Nakakalungkot, sa panahon natin ngayon, ito pong otoridad na ito, na inilagay ng Diyos para sa atin pong proteksyon. Bakit po ba inilagay ng Diyos ang pamahalaan? No? Kahit po masama yung pamahalaan na yan, tandaan po ninyo, bigay yan ng Diyos. The only time na papalag ka sa pamahalaan ay kapag sinabi na ng pamahalaan na i-disrespect mo ang Diyos. Pero as long as this government is allowing you to give your vows, to commit yourself in worship to the Lord, wala akong problema doon. At tandaan po ninyo, ang COVID pandemic ang nagpatigil para ang simbahan ay magsama-sama, hindi ang gobyerno. Kung magagawa ng gobyerno, ipopromote pa ng gobyerno ang patuloy na pagsasama ng Kristiyano kung talagang nakakagawa ito ng mabuting pagbabago sa komunidad. I-encourage pa ito ng government. Pero bakit ngayon pinatigil? Hindi po government ang nagpatigil. It is the pandemic. Kaya ang problema, maraming mga pastor, taliwas din ang mga utak. Ipinagpipilitan. Alam niyo po ba yung mga simbahan sa Amerika na nagpipilit silang magtipon-tipon? Alam niyo po ang dahilan, kasi nawawalan sila ng pera every Sunday na hindi sila nagtitipon-tipon. Pera-pera lang po yan. Tapos palalabasin nila, sinasakal ng gobyerno ang kanilang karapatang sumamba. Hindi. In fact, hindi ko naramdaman yon mga kapatid. Hindi ko naramdaman na dito sa Canada sinakal ang freedom of religion. Dahil pinagbawal na po ang pagtitipon. 5 lang po ang pwede magtipon ngayon 5.
Yung council members ko nga, 16 eh. Paano po naman kami makakapagtipon? Kung council members lang, kulang pa. Pero hindi ko naramdaman na it was the government that curtailed the freedom of religion. It was not. Ang pumigil po ay ang COVID at responsibilidad nating sumunod sa gobyerno sa itinadhanang kapangyarihan nito. Kung hindi mo gusto magpasakop, humanap ka ng pamahalaan na ikaw ang masusunod. Humanap ka ng simbahan na ikaw ang masusunod. Humanap ka ng sambahayan na ikaw ang masusunod. Gumawa ka ng sarili mong pamilya na ikaw ang masusunod. At kapag nagawa mo yung pamilya mo na ikaw ang nasusunod, kalaunan, nag-iisa ka sa pamilyang yun dahil lalayasan ka ng mga tao dahil laging ikaw ang nasusunod. Mga minamahal na mga kapatid, ang hamon po sa atin is to give proper respect. Alam niyo po, wala namang perpektong leaders. Amen po ba doon? Walang perpektong magulang, pero hindi palibasa, hindi perpekto ang magulang mo ay pases mo ito para sila'y bastusin mo. No. You can express, you can say your side, but at the end of the day, you should give your honor to your parents dahil ito ang utos ng banal na kasulatan. Walang perpektong pamahalaan. Lahat ng pamahalaan may corruption. Lahat ng pamahalaan may kahinaan. Wala ang pinakamahusay na pangulo na pwedeng ilagay na masusunod lahat ang gusto nyo. At wala rin pong perpektong pastor na lahat ng maisipan mo ay pwedeng mangyari. Pero mga kapatid, it is your responsibility, it is our responsibility to give them honor because they are authorities assigned to us by the Lord for our goodness. Amen? So sa simbahan, ang mga leaders ay hindi rin naman laging tama. Pero bilang kaani, pwede kang magpayo, magbigay ng suggestions o opinion. Pero tandaan mo, wala kang karapatang mambastos. Mas mabubuhay ang simbahan kung wala ang mga taong bastos. Masuunlad ang mga bansa kung wala ang mga taong bastos. At aasenso ang buhay ng bawat pamilya kung aalis ang mga bastos. Amen? So, ang hamon po ngayong umaga, para po mapanatili ang kapayapaan ng buhay, magbigay tayo ng respeto at huwag kang bastos. Amen? So, magandang araw po sa inyo mga kapatid. I hope nakapagpaalala sa atin ng mensaheng ito. Hindi po si Pastor Ruel ang may sabi niyan, kundi banal na kasulatan. 1 Peter 2:17, it challenges us to show proper respect to everyone, love the family of believers, fear the Lord, honor the emperor or honor the king. Ayan, because they are people of authority. Bigyan natin sila ng honor at ibaba natin ang ating mga sarili sa kanila. Bawas-bawasan ang human rights na yan. Let us surrender our rights to the Lord and to His commandment. Hindi po lalabas na pang-aabuso yun. At hindi po tayo pumapayag na abusuhin tayo. Ang ginagawa po natin, ibinibigay natin sa kanila ang respeto upang sa pagbibigay natin ito in return, tanggapin din natin ang the same respect na ibinigay natin. Amen? So magandang araw po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Naku, nakalampas tayo ng 100, no? Mahigit 101 viewers po tayo ngayon. So salamat po sa Panginoon sa inyong panonood. Tayo po ay dudulog sa pananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we would like to honor you first. We would like to give you the praises that you truly deserve. Purihin ang iyong pangalan. Amin pong kinikilala ang pagka-Diyos mo sa aming buhay. Ang iyong pagka-Diyos na meron kang kapangyarihang kumilos sa aming mga buhay sa lahat ng aspeto nito. Kinikilala namin, Panginoon, ang kakayahan mo na magpagaling ng mga karamdaman sa buhay ng aming mga kapatid, ang kakayahan mong mag-provide ng katugunan sa mga pangangailangan araw-araw, ang kakayahan mong mag-restore ng mga broken relationship,
at ang kakayahan mo, Panginoon, na sumagot sa lahat ng mga pangangailangan namin kahit hindi pa man namin hinihiling ang mga bagay na ito sa iyo. Sa umaga pong ito, kilala mo po ang mga may karamdaman, ang kapatid, ang Pastor John Ocol, si Ate Esther Bautista, Panginoon, yung bawat cycle ng kanyang chemo, our prayers ay ang patuloy na paghipo mo sa kanya. Ganon din po kay kapatid na Debbie Bernabe, patuloy pong pagpapala, at ang kapatid na Jules Masalunga, he may not know that we are praying for him, Lord, pero alam mo po na inilalapit namin siya sa iyo, nanghihina ang kanyang kalooban, sana po ay bigyan mo siya ng lakas ng kalooban. Ganon din po si Ate Mayet Rodriguez, ang kapatid na Epoy, ang kapatid na Egay at Tatay Clarito Cuadra, si Pisang Oji Ramos, si Tita Mayra Paredes Libertino at ang kanyang sambahayan, si Tita Tessie, si Kuya Eme at si Tita Mildred. Dalangin ko rin po ang pagdadalang tao ni Jonah Adaw, ang karamdaman po ni Ate Mirna Gonzales, patuloy na kalakasan po kay Tatay Bitoy at Nanay Anchang Rodriguez, kay Kuya Ikoy at kay Ate Gaying Ramos, kay Tatay Eleno at kay Nanay Pasing Silya, kay Tatay Conrado at Ate Nenita Hinido, kay Tatay Omar at kay Nanay Dading Garcia, kay Tatay Nesto Gonzales, kay Uncle Urong at kay Auntie Huli, kay Kakang Lole at kay Tita Remy Atanasio, kay Tatay David at kay Kuya Bobby Marasigan, kay Nanay Puste Paredes, kay Nanay Tateng Sarial, kay Nanay Elong Santarin, kay Nanay Engay Henido, kay Nanay Honor Santarin, kay Nanay Elisa Capillar, kay Nanay Lolit Ruperto, kay Nanay Iyeng, kay Nanay Hema De Castro, kay Ate Lita Cadabedo, kay Ate LV Paredes, kay Kuya Pedoy De Castro, sa sambahayan ni Ate Evelyn Cameros, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, si Reggie Ladublan, ang patuloy pong kagalingan para sa kanya. Sambahayan po ni Mariví Frias, ang sambahayan ni Ethel Santos Caredo, ganun si Vio at ang kanilang mga anak, si Meryl Cornejo, ang patuloy na probisyon na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, si Ate Tessie Aison, si Nanay Celia at si Tatay Oyi Colubio, si Dedet Arellano, ang patuloy pong kalakasan nawa, Panginoon, at kagalingan ng ipagkaloob mo sa kanya, si Baby Ayela Almasar, si kapatid na Alexa Moreno, si kapatid na Albert Umlas, si Bing Esguera, ang patuloy na pagkilos mo sa pamilya ni Kuya Gani Aguila, ang kapayapaan ng pamilya ang maranasan, aliw para sa pagpano po ng kapatid na Gani Aguila. Ganon din po ang pamilya ni kapatid na Nori Orate, ang patuloy pong aliw para po sa buong sambahayan ang naway maranasan. Sa pamilya rin po ni kapatid na Sani Tibayan at sa pamilya ni Ate Laila Lontok, patuloy mo po silang aliwin, Panginoon, at huwag mo po silang pababayaan. Dalangin ko rin po ang kapatid na Mon at ang kapatid na Lin, patuloy mo po silang aliwin sa mga pangangailangan nila sa buhay. Dinadalangin ko rin sa iyo ang kapatid na Andre Hernandez, ang kanya pong pagtungo sa Amerika. Kung kalooban mo po ay pagkaloob mo na po ang panalangin ito ng kanyang mga magulang. Patuloy pong dalangin para kay Lay Presa sa kanilang mga pangangailangan, yung pong kanilang buhay, bagamat magkahiwalay sila ni Emo ngayon. Dalangin ko po ang patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa kanila. Patuloy na panalangin sa kalusugan ni Ate Ruby at ni Kuya Dani bilang ang patuloy po na kagalingan para kay Kuya Sani Abraham, ang patuloy pong pagpapala mo sa sambahayan ni Nanay Elong Santarin sa Pilipinas, galing ng karamdaman para po kay Kuya Boyet Sanchez, at patuloy na pagpapala mo po kay Ate Alice Purificacion, kay Kuya Van Magkawas, kay Ate Mirna Sinfuente at ang kanyang sambahayan, kay Mary Jane de la Cruz at Kuya Henry de la Cruz sa kanilang mga magulang, ang pamilya po ni Kuya Noel Lapus, patuloy mo pong aliwin, ang sambahayan ni Ate Susan Espiritu, pamilya po ni Laina Bayas, si Tatay Abling at si Nanay Feli de Singanyo, huwag mo po silang pabayaan at patuloy mo po silang aliwin sa kanila pong mga pangangailangan.
Ama naming Diyos na makapangyarihan, narinig mo po ang marami pong mga dalangin ito ng aking mga kapatid. Buong buo po ang aming pagtitiwala na lahat ng ito ay narinig mo at ayon sa iyong mabuting kalooban, ikaw naman po ang tutugon sa mga bagay na ito. Dinadalayan ko rin po ang prayers ng aking mga kapatid na kasama ko po ngayong nananalangin sa Tinig ng Pag-asa. Hindi ko po maisa-isa na ang kanilang mga panalangin, pero gaya po ng lagi naming pananampalataya, hindi po ito nalilingid sa iyo at handa ka pong tumugon ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa iyo po, dakilang Diyos. Aming isinasauli ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyo, Ate Hilda Baskugin. Good morning po sa inyo. Ate Norma and Kuya Elias Ortiz, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Raquel Villanueva, magandang araw po. Mimi Silya, magandang araw. Kay Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Kay Ai Advincula at kay Eric. Kay May Balisi, May at Ronald Balisi, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Si kapatid na Ate Malu Pasko, magandang araw Ate Malu. Kapatid na Miriam Galvan, magandang araw po sa inyo. Kay Jack at kay Remy Sabale, magandang araw mga kapatid. Kay Nanay Gloria Barco, magandang araw po. Kay Eric Advincula, kay Marjorie Almasar, kay Agnes Causaren, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Kay Hazel Grace Jerusalem, ayan, so magandang araw, welcome sa Tinig ng Pag-asa kapatid. Ngayon ko lang nakita yung pangalan po ninyo, Hazel Grace Jerusalem. Ganon din po kay Ate Merly Toledo, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Rodante Kerubin, kay Ate Estelita Tibayan, magandang araw po. Ate Cora Dolor, Nani Belen Olaes, Ate Ellen Gonzales, Ate Agi Victa, kay Kumaring Ami Santos, kay Lilia Takeban Aisnor. Lilia, magandang araw. Kay kapatid na Lani Tulagan, Ate Tete Silya, Ate Nene Enriquez, kapatid na Yolanda Kerubin, magandang araw po Ate Yoli. Kay Ate Mildred Paredes, magandang araw po Tita Myra Paredes Libertino, mga kapatiran po natin sa Aristocrat Restaurant. Kay Brother Dong, kay Ate Ruby, kay Mamay, at kung sino-sino pa po na nasa Aristocrat, good morning po sa inyong lahat. At magandang araw kay Nanay Paz Perez, kay Ate Evelyn Cameros, kay Kuya Noel Lapos. Kuya Noel, magandang araw po sa inyo. Ayan, kay kapatid na Omi Pakinggan Cruzat, magandang araw po. Kay Kuya Eric Maines, magandang araw din po sa inyo. Kay Ate Nel Caldo, magandang araw po. Kay Ate Marie Cruz, kay Kuya Dol Paredes, kay kapatid na Doret Valerio, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Lucy Purificacion, kay Ate Nelia Ramos, kay Ate Bid Tabing. Ate Bid, magandang araw po sa inyo. Kay Evelyn Aliliran, Evangeline Aliliran, magandang araw po Ate Evangeline Aliliran. Kay kapatid na Miran Narciso, kay Ate Gina De Castro, kay Alvin at kay Virgie De Rapisa, magandang araw mga kapatid. Kay Ate Nilda Ampong, magandang araw po. Kay Nanay Yoli Makatumpag, kay Pastor Raymond Makatumpag, magandang araw sa inyo dyan sa Calgary. Kay Tim Bautista, Tim, magandang araw. Kay Ate Nona sa Tingin, kay Miles Garcia, ayan, nakakatuwa naman si Miles Aquino Garcia. Sila ay nasa Hong Kong. Ayan, si Bernadette Causaren, si Risa Silaya, magandang araw po sa inyo. First time ko rin nakita yung pangalan po ni Riza Silaya. So welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Si Kuya Ney Garcia nanonood po, magandang araw Kuya Ney. Ayan, ang Pastor Raymond at sino pa ba? Ayan, kung patapos nyo po sa Tinig ng Pag-asa, lipat na po kayo sa Calgary kay Pastor Raymond Makatumpag. Ayan, magsisimula na po yung kanyang Tinig ng Pag-ibig. Kay Lily Camyalo, bunsong magandang araw sa iyo. Kay Ate Delia Magkawas at kay Kuya Ban, magandang araw po. Ayan, kay Emily Maranyo, magandang araw kapatid. Kay Ate LV Paredes, magandang araw po. Ayan. Yun. So, nabasa ko na po lahat.
So, I hope nabasa ko lahat. Yung iba po kasi, kanina nakita ko sina Ate Ading Henido, maaga po silang pumasok. So, ayan mga kapatid, maraming pong salamat. Wednesday, mamaya pong gabi, prayer meeting. Again, I would like to invite you to join. Kung makaka-join po kayo, kung hindi naman okay lang. So, nanonood din po sa atin si Pastor Ombi Lontok. Yan po, meron pong channel din yan sa Facebook. Pa-follow nyo rin po yan, Pastor Ombi Lontok. Siya po ay nagpo-post naman ng written devotion. So, yun po, pwede nyo po itong basahin. Pwede nyo i-download to as a manuscript. Pwede nyo gamitin sa mga small group nyo. Ombi Lontok po. Yan, inyo po yan dalawin. Ganon din po si kapatid na Sarah at kapatid na June Colina. Pagpalain kayo ng Panginoon. So, nanonood din po sila sa atin ngayon pong umaga. Pag-pray nyo po ang mga simbahan dito sa Canada, lalo na po yung bago namin binubuksan. Ito po ay sa Yorkton, Saskatchewan. Ayan, ito po ay soon to be a church na pagpapastoran po ni Pastor Epi Bautista kung makakarating na po siya dito. So isama po natin sa prayer yung Yorkton Unida Christian Church. Magandang araw po Tatay Ernesto Makatumpag. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, nakikinig din si Karen Ladublan. Ayan, so siya po, si Karen po ay asawa ni Reggie. Ayan, ni Reggie Ladublan. Sama po natin patuloy sa prayer si Reggie. Magandang araw Karen. Ayan. So, I guess that's it. Maraming pong salamat. Tuesday, ano ba Tuesday ba? Wednesday morning po ngayon dito sa Canada. Kanina po naghatid ako sa aking may bahay. Sinalubong po kami ng makapal na snow. Kung maipapakita ko lang po sa inyo ngayon yung kapaligiran po sa Winnipeg. Puting-puti na po yung mga puno. Balot na po lahat ng yelo. At yun na nga po. Nagsimula na po ang winter. At malamig na po. Kagabi po talagang I was really terribly sick of my allergy. Yan po yung problema ko po pag nagpapalit na po yung season. Na po, kahapon po baradong-barado yung aking ilong, ang mata ko po ay nagluluha. Pero salamat sa Diyos at ininuman ko po ng anti-allergy kagabi. At paghiga ko po kagabi, alarm clock na lang ng alas 5 ang nagpagising sa akin. Salamat sa Diyos at gumising naman po ako ng maayos na maayos. Ngayon po okay na yung pakiramdam ko. Siguro po mamayang tanghali, isang allergy medicine uli at I will be okay the rest of the day. Magandang araw kapatid na Nep. Kapatid na Nep Gonzales. Magandang araw sa iyo. So ayun po mga kapatid na Ketty Madlang Bayan, magandang araw din sa inyo. Ayan, nakita ko po yung pangalan niya. So again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia. Mamaya pong gabi, 7:30, prayer meeting. Yan, you can join Zoom po ito, Zoom. Kaya hindi na po ako lugi kasi makikita ko na po yung mga kasama ko. No, ngayon po, umabot po tayo ng 100 plus sa atin pong gawain ngayong umaga. At nakakatuwa po na meron na tayong isang virtual na simbahan everyday na nagtitipon-tipon. Nakakagalak po ito ng puso. So, share nyo lang po yung video para dumami pa tayo ng dumami. No, at least kung dumami nanonood ng tinig ng pag-asa sa pamamagitan naman lang nito ay naibabahagi natin ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga sambahayan. So again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!